Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So kung pag-uusapan ng mga kandidatong mga pangalan na susunod na makakalaban ni former 8 World Division Champion Manny Pacquiao ay nangunguna na dyan ang pangalan Errol Smith Jr., Terence Crawford, Mikey Garcia, Danny Garcia, ngunit ganun pa man ay mas malakas ang posibilidad na makakalaban ni Manny Pacquiao ay si Conor McGregor at Floyd Mayweather Jr. Sa dalawang pangalan na ito ay kung pag-uusapan lang naman ay kitaan panigurado na mas malaki ang kikitain dito. Samantala marami na din ang nagsasabi na pwede naman patulan labanan ni Manny Pacquiao si Terence Crawford, kapag mangyayari ang labanan na ito ay tiyak isa itong napakagandang laban ang ating masasaksihan, dahil alam naman ng karamihan na itong si Crawford ay kinikilalang number 1 pound for pound sa buong mundo, isa rin na tinuring na napakadelikadong kalaban itong si Terence Crawford sa kanyang division. Maski na si Floyd Mayweather Jr. ay nagsabi na si Terence Crawford ang number 1 pound for pound sa kasalukuyan. Ayon naman kay Timothy Bradley na kung nagkataon na magkasabay ang Prime Mayweather at Prime Crawford ay tiyak tatalunan lang ni Terence Crawford itong si Floyd Mayweather Jr. Ngunit ganun pa man may isa pang naghahamon sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ito ay si Gervonta Tank Davis, dahil si Tank Davis ay tinuturing na ngayon na the next superstar sa mundo ng boxing sports. Kung ating titingnan ang pay-per-view nito sa tuwing siya ay lumalaban ay tiyak ikagugulat mo. Kung inyo pang matatandaan na matagal nang hinahamon ni Tank Davis itong si Manny Pacquiao. Si Tank Davis ay kilala na isang magaling na boksingero. At ganun din si Manny Pacquiao kaya kapag naglaban itong dalawang malalakas sa ibabaw ng boxing ring ay tiyak buong mundo ay mag-aabang at manood sa kanilang laban. Right on Haku's chin. And down goes Haku. A knockdown for Manny Pacquiao. Perfect right hand for Pacquiao. Another right hook. Straight left hand. Pacquiao's landing at will. Will Haku make it out of the round? He's down for the second time. Mayweather Jr. nga po sinasabi niyang si Terence Crawford sa kasalukuyan ang best pound for pound. Maging si Timothy Bradley, sinasabing na kung nagkasabay ang Prime Mayweather at Prime Crawford, sinasabi niyang tatalunin ni Terence Crawford si Floyd Mayweather Jr. Ultimo ang tumalo kay Manny Pacquiao na si Jeff Horn, ay binugbog nga lamang po ni Terence Crawford. Kaya naman pala isipan talaga kung sino nga ba ang mananalo pag nagharap, si Manny Pacquiao at si Terence Bud Crawford. Ngunit ang malaking balaki dyan, si Terence Crawford ay hawak nga po ng dating promoter ni Manny Pacquiao na si Bob Arum. At alam naman natin itong si Bob Arum ay iniwan na nga po ni Manny Pacquiao sa top rank. Kaya naman itong Terence Crawford versus Manny Pacquiao ay mukhang medyo malabo na talaga. Sa panig naman ni Errol Spence Jr., ang IBF WBC welterweight champion, ito medyo malapit sa katotohanan to mga amigos na makasagupa ni Manny Pacquiao. Sapagkat ito pong si Errol Spence Jr. ay hawak nga po ni Al Haymon sa PBC at maging ang ating pambansang kamao ay nakapirma pa rin po kay Al Haymon ng PBC. Ibig sabihin mas madaling i-negotiate ang laban na ito kumpara sa Manny Pacquiao versus Terence Crawford. Ngunit ang tanong mga amigos kung oras na ba para harapin ni Manny Pacquiao itong si Errol Spence Jr. Sa aking palagay po mga amigos, parang hindi po maganda ang timing kung maglalaban na po sila ni Errol Spence Jr. sa kadahilan ng galing nga po ito sa isang aksidente. So, kung tatalunin ni Manny Pacquiao itong si Errol Spence Jr. na nanggaling sa aksidente, alam nyo na po yung mga magiging palusot ng mga boksingerong ito kapag natalo kay Pacquiao. Kaya mas magandang lumaban muna si Errol Spence Jr. ng isang tune-up fight at ipakitang siya pa rin yung dating Errol Spence bago lumaban sa legendary fighter na katulad ni Manny Pacquiao. So kung hindi po available ang pangalang Terence Crawford, Errol Spence Jr., Mikey Garcia, Danny Garcia, Sean Porter, Floyd Mayweather Jr. at Conor McGregor, sa aking palagay mga amigos, ang pinaka-the best na makakalaban ni Manny Pacquiao, sa aking sariling opinion po mga amigos, ay walang iba kundi si Gervonta Tank Davis. Sapagkat ito pong si Tank Davis mga amigos ang tinuturing the next superstar sa boxing. Kung ikukumpara po yung pay-per-views nitong si Tank Davis sa mga young fighters tulad nila Devin Haney, Ryan Garcia, di hamak na mas mataas nga po at mas bumibenta ang laban ni Tank Davis kumpara sa ibang mga young fighters. At kung ating nga pong matatandaan mga amigos, last year pa po gustong makalaban ni Tank Davis itong si Manny Pacquiao. Thank you fighting somebody like Pacquiao. So paano nga ba nasawi ang pinakamandarayang naging kalaban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao?
Ngunit bago yan ay akin munang imbitahin ang viewers na ngayon lamang napadpad sa teritoryo ni Wins World TV na mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para mas magiging updated dito sa Wins World TV. Matapos agawin ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang IBF Junior Featherweight title kay South African Lelo Ledwaba by a technical knockout at 59 seconds ng round 6, noong June 23, 2001 sa MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Caught by surprise, he's a good fighter. He had no idea. Pacquiao may take care of it. 4, 5, 6, 7, 8. How do you feel? You gonna continue? Take that. And almost a resignation in the eyes of Ledwaba. Yeah, and Joe Cortez has seen enough. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao, who takes a good fighter and just takes him apart with power shots. Karamihan sa mga gumagamit sa boxing ay sumasang-ayon na ang laban na ito ang nagsilbing pangunahing tagumpay ni Pacquiao sa Amerika, na nagpakita ng kanyang kahanga-hangang bilis at lakas sa maikling panahon. Ang tagumpay na ito ang nagbigay kay Pacquiao ng kanyang pangalawang titulo sa mundo sa kanyang karera at ang kanyang unang major belt sa Estados Unidos, na naghanda para sa kanyang maalamat na karera sa ilalim ng trainer na si Freddie Roach. Makalipas lamang ang isang buwan ay muling nagtangka na agawin naman ang WBO Junior Featherweight title na noon ay hawak ni Agapito Sanchez ng Dominican Republic. So dahil isang notification ang laban na ito ay inaasahan ng karamihan na magiging excited at kapana-panabik ang laban. Ngunit taliwas ito sa inaasahan ng karamihan, dahil ang laban Manny Pacquiao at Agapito Sanchez ay itinigil sa kalagitnaan ng laban dahil sa sobrang dami ng illegal punch na ginawa ni Sanchez, at iba pang mga pandarayang estilo. Dahil dyan ay si Agapito Sanchez na ang tinuring ng Team Pacquiao at mga Pacquiao fanatics na pinakamadayang boksingerong nakalaban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Halos yata lahat na ng pandaraya sa boxing para lang manalo ay ginawa ng tao na ito, ngunit sadyang mabilis talaga ang karma dahil sa mga pandaraya niya sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Dahil 2 taon ang lumipas na walang laban ito matapos ang kanyang laban kay Manny Pacquiao ay tinanggalan nga ito ng WBO belt dahil bagsak ito sa eye examination. At nung bumalik ito sa boxing taon 2004 para bawiin ang kanyang nawalang WBO belt ay pinaglaruan at nilampaso lang ito ng kanyang kalaban na mismo kanyang kababayan na si Juan Guzman. Ngunit ganun pa man ay sadyang matibay itong si Agapito Sanchez, muli itong nanalo sa kanyang 5 huling laban. Ngunit lumipas lamang ang ilang buwan ay nagulat ang karamihan sa balitang pumanaw na ito. Ayon sa report ay napag-alaman na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay binaril umano ito, dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan ni Agapito Sanchez at isang Air Force Sergeant. Kwento ng mga saksi ay naglalaro daw umano itong si Agapito Sanchez sa isang bar malapit sa kanyang tinitirhan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nilapitan daw itong si Sanchez ng isang Air Force Sergeant at nakiusap na isayaw ang kanyang kasintahan, ngunit itong si Agapito Sanchez ay hindi pumayag na isayaw ang kanyang girlfriend at dito na nga nag-umpisa ang commotion at sa hindi inaasahan ay binunutan itong si Sanchez ng isang Air Force Sergeant at ito ay walang awang pinaputukan. Sa tulong ng mga kaibigan ni Sanchez ay kinuyog nila ito pagkatapos barilin ang kanilang kaibigan na si Sanchez, na isugod pa sa hospital si Sanchez ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakaligtas, sa edad na 35 years old ay pumanaw si El Cyclone Agapito Sanchez. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao, who takes a good fighter and just takes him apart with power shots. Yeah, that's what we're talking about. That's what I wanted. Yeah. Ladies and gentlemen, at 59 seconds of round number 6, referee Joe Cortez, following the second knockdown, waves off the count and calls a halt to the bout. The winner by knockout victory, Manny Pacquiao.